Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Martes at 30 ng Enero 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. He is all out behind the People's Initiative. Is that correct? Yes, we coordinate with the Speaker and the Thank you very Congressman much, in and I'll, getting the give it 3% back per to- congressional district. Para makakuha ng mga lagda para sa People's Initiative, lead convener ng grupong Pirma, umaming humingi ng suporta kay Speaker Romualdez. Isa lang ang masasabi ko. Walang gamot sa kakapalan ng mukha mo. Habang Romualdez, may tugon naman sa maanghang na patutsada ng pinsang si Senator Amy Marcos. Nakakaloka. Yun lang masasabi ko doon dahil nakakaloka. Ang lumapit sa akin ay si Mayor Bastet Verde. Nagsorry. Matapos ang panawagan na magbitiw na sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos Jr., Davao City Mayor Sebastian Duterte, nagsorry na raw. We will see you in court, Mr. Speaker. We will see you in court, National Telecommunications Commission. At mga empleyado ng SMNI, indefinite suspension na ipinataw ng NTC, idinulog sa Korte Suprema. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Umarangkada na nga ang pagdinig sa Senado ukol sa alegasyon ng bilihan ng pirma para sa People's Initiative. Ang grupong nagsusulong nito umaming nakapulong si House Speaker Martin Romualdez. Ang buong detalye sa balitang A to Z ni Ian Maghanoy. Nag-coordinate ako kay Speaker, natulungan naman kami sa aming pagpapirma sa mga distrito. It's very clear that Speaker Martin Romualdez is supporting your group po. He is all out behind the People's Initiative. Is that correct? Yes, we coordinate with the Speaker and the Thank you very Congressman much, in and I'll, getting the give it 3% back per to- congressional district. May suporta ni House Speaker Martin Romualdez. Ito ang naibunyag sa pag-arangkada ng Senate hearing ukol sa alegasyon ng bilihan ng pirma para sa People's Initiative o PI. Ayon sa lead convener ng People's Initiative for Reform, Modernization and Action o PIRMA na si Noel Oñate, ang personal na pagtapik daw kay Romualdez ang kinailangan niya upang madali ang matarget na mapapirma ang mga taong kabilang sa Economic Class C at D. Tinatanong namin sa distrito, sa congressman, CEO ng distrito, kung saan kami pupunta at makakuha ng madaming pirma. Nangyari ang koordinasyon kay Romualdez sa loob mismo ng bahay ng kongresista noong January 8 kasama ang isang attorney Alex Abad. Maliban kay Romualdez, itinuro din ni Oñate si Ako Bicol Representative Elizaldico na kasama si litratong ito nang gabing kausapin ni Oñate si Romualdez para itulak ang PI. Pero nang tanungin kung bakit hindi niya binanggit si Romualdez noong una pa lang siya nagtatanong, ang sagot ni Oñate. It slipped my mind, Madam Senator. Inamin naman ni Oñate na 55 million pesos ang nagastos ng grupong pirma para naman maiere ang EDSA Puera advertisement. 25 million pesos dito galing lang daw sa sarili niyang bulsa, habang ang natira ay pinag-ambagan umano ng ilang mga kaalyadong kongresista ni Romualdez at ilang mga kaibigan ng pirma. Ako po ang nag-provide noon, binigay ko yung cash kay Mr. Greg Garcia, yung aming PR. Sa isang pahayag, agad namang nilinaw ni Romualdez na nilapitan ito ni Oñate at bilang speaker ay bukas siya sa dialogo sa mga mamamayan. Gayunpaman, itinanggi nito ang alegasyon ng vote buying at iba pang mga mali at illegal na aktibidad kaugnay nito. Ang Commission on Elections o COMELEC naman nilinaw na walang batas na nagsasabing bawal ang sumuporta ang sinumang politiko sa PI. Maliban lang kung ang politiko ay may issue ng paggamit ng pondo, halimbawa, sa Section 16 po ng COMELEC Resolution 10650, nakalagay po doon, bawal ang paggamit ng public fund. Una nang sinuspinde ng COMELEC ang pagtanggap ng mga PI forms kahapon. Ipapatawag naman si Abad sa susunod na hearing na siyang isa sa mga nag-contribute sa gastos sa EDSA Puera Ad para sa PI. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy.
Nagpasaring si Senator Amy Marcos sa mga nasa likod ng People's Initiative. Wala itong binanggit na pangalan pero may tugon rito ang pinsan na si Speaker Martin Romualdez. Sa harap nito, nananawagan naman ang Speaker at ilan pang kongresista na itigil na ang bangayan. Narito ang ating balitang A to Z. Ang sino man magsabi na walang paki ang Senado sa usaping ito, isa lang ang masasabi ko, walang gamot sa kakapalan ng mukha mo. Ito ang maanghang na patutsada ni Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation Chairman Senator Amy Marcos sa mga nasa likod ng People's Initiative. Walang pinangalanan si Senator Amy sa opening statement nito pero sinundan ito ng palabas ng mga news clippings. Kapalit ng 100 piso. Kung saan paulit-ulit na makikita ang nakababatang pinsan na si House Speaker Martin Romualdez. Wala kayong pakialam sa PI. Wala kayong pakialam sa PI. Wala kayong pakialam sa PI. Agad namang sumagot sa isang pahayag si Romualdez at sinabing ang ganitong pananalita ni Amy ay nagpapakita lang ng malalim na paninindigan sa isyong parehong importante sa kanila. Pero nakiusap rin ito sa pinsan na kung maaari ay walang bastusan. Hinihikayat pa nito na tapusin na ang bangayan at magtrabaho na lang. Samantala, rumesbak naman sa hiwalay na presko ng ilang kaalyado ni Romualdez. Si House Deputy Speaker at Quezon 2nd District Representative David J.J. Suarez, tinawag ang pagdinig ng Senado na isa ng perya. Yes, it's a circus. I mean, multi-academic na eh. Nag-rule na yung COMELEC kahapon and bank, suspended na muna yung signatures. So technically, yung People's Initiative, wala na yun. Agad ring itinanggi ni Suarez ang alegasyong inatasan sila ng liderato ng Kamara na suportahan ng PI. Walang utos po sa amin. Tulad ng isinasalaysay di umano sa hearing na ginawa sa Senado. So, I don't know. I think that's some make-believe story that they're trying to create, no? So, for that, of course, I'm speaking from my point of view. Masama ba na suportahan namin yung initiative ng taong bayan na gusto nilang more information about People's Initiative? It is our duty. At kung talagang tulad nila sa Kamara ay seryoso ang mataas na kapulungan na maamyendahan ng saligang batas, panawagan ng mga kongresista. Tigilan na po yan. Gusto nyo bang ipasa yung RB6 o hindi? Sabihin nyo lang po yung totoo para alam natin. Yung PI, naka-stop na po. Kaya kung pwede po, itigilan natin to. Puro yung pamimili ng signature ang pinag-discuss nila sa Senado. At ngayon, kung seryoso kayo sa RBH6 na yan, pag-uusapan na natin. Let's start the ball rolling. Huwag na natin pag-aksayahan itong panahon dyan sa ating Senate investigation. Kasi sinabi na ng COMELEC, tigilan na eh. So, magtrabaho na tayo. Nakakaloka! Ito ang naging reaksyon ni Senator Amy Marcos matapos ang panawagan ni Davao City Mayor Sebastian Duterte na magbitiw na sa pwesto si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kung wala na itong pagmamahal sa bansa. Pero ayon din sa senadora, agad na humingi ng dispensa ang nakababatang Duterte. Sinabi rin ni Amy na iintindihan niya ang damdamin ni Baste dahil posibleng hulihin na ng International Criminal Court ang kanyang ama at kapatid na si Vice President Inday Sara Duterte. Sa ngayon, wala pa namang opisyal na pahayag na inilabas ang kampo ni Baste sa paghingi umano ng paumanhin kay Marcos Jr. Nakakaloka. Yun lang masasabi ko doon dahil nakakaloka. Ang lumapit sa akin ay si Mayor Baste Duterte. Nag-sorry. Naintindihan ko naman kasi syempre sobrang emotional siya dahil isipin mo naman ikukulong yung tatay mo at yung ate mo. Talaga namang magre-revolusyon yung damdamin. Naniniwala
ang dating Presidential Advisor for Political Affairs Ronald Llamas na isang malaking banta sa Marcos Jr. administration ang mga Duterte. Sinabi rin nito na dapat nang gumawa ng hakbang ang punong ehekutibo para hindi matuloy ang umano'y destabilization plot laban rito. Dagdag pa ng dating opisyal, dapat magbitiw na bilang Education Secretary si Vice President Sara Duterte. If she has an ounce of self-respect, sana siya mag-resign. Yung kanyang paliwanag na hindi naman niya kinausap yung kanyang brother, medyo almost nakakatawa. Dahil malinaw naman that the lines have been drawn. Imbis na unahin ang away politika, bigyang prioridad ang problema ng bansa. Ito ngayon ang mungkahi ni dating Senator Leila de Lima kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dagdag na ang dating senadora, ginagamit lamang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pag-atake kay Marcos Jr. para makatakas sa investigasyon ng International Criminal Court. Giit pa ni de Lima, ito na ang panahon para makipagtulungan sa ICC para mapanagot ang mga sangkot sa war on drugs ng Duterte administration. Suportado din ni de Lima ang pagsuspindi ng COMELEC sa pagtanggap ng signature forms para isulong ang People's Initiative. And we're all hoping that they would always get their act together and address the more pressing problems of our country, like poverty, corruption, inflation. And then nagkakagulo sila ngayon. And out of self-interest, lalo na dun sa side ni Mr. mga Duterte, parang orchestrated pa nga yung mga performances nila. And I think it's all about really survival. Because they know that they're now being eased out. There's the looming ICC. Sa kabila naman ng tensyon sa politika, naniniwala si Albay 2nd District Representative Joey Salceda na maaari pa ring manatili sa gabinete ng Pangulong Marcos si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Salceda, wala namang epekto ang naging patutsada ng pamilya Duterte para alisin sa pwesto si VP and Education Secretary Sara. Matatandaang matapang ngang inakusahan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na gumagamit umano ng ilegal na droga ang Pangulong Marcos. In this country, we can live with gray areas, and there's enough space for toleration of our political stance, diba? Unless the president forces, unanimity inside this cabinet. But I think the cabinet will benefit from a constructive tension or constructive differences. So it's not something na sabi nga niya, you can oppose but not depose. Sa labas ng bansa, ilang kasunduan ang nalagdaan sa 2 araw na state visit ng Pangulong Marcos Jr. sa Vietnam. Ang detalye niyan sa Balitang A to Z ni Billy Torres. Nasa 2nd araw na ang unang state visit ng taon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Vietnam. Una nitong kinitang Filipino community sa Hanoi bago agad na nakipagpulong sa mga kinatawan ng Vingroup, pinakamalaking Vietnamese real estate company. Bunga nito, papasok ang Vingroup sa Pilipinas para gumawa ng baterya at magdala ng electronic vehicle. Sakto sa Public Utility Vehicle Modernization Program na target ng Pinas. Tinalakay din nila ang mga reforma sa edukasyon. Nasa 20 scholarship ang ibibigay ng Vingroup para sa mga estudyanteng Pilipino para makasabay sa makabagong teknolohiya. Our objective here is beyond strengthening political ties. It now extends to enhancing our regional economic integration agenda. Vietnam's economic dynamism and the Philippines' strategic location makes this collaboration not only beneficial but essential for the progress of both our countries. Bukod pa rito, ilan pang kasunduan ang nalagdaan. Gaya ng inaasahan, isa na rito ang 5-year rice trade cooperation.
Nakapaloob dyan ang commitment ng Vietnam na mag-supply ng bigas sa Pilipinas sa abot kayang presyo. Sa gitna ng pagiging agresibo ng China, nalagdaan ang Memorandum of Understanding na magtatakda ng incident prevention at management sa South China Sea. We now have agreements that we had discussed in more and more detail as our meetings progressed. I'm grateful for the opportunity to look into further the ever-evolving relations between our two countries. Our discussions on the sidelines of the past 3 ASEAN summits have established the foundation of this visit today. I have another chance to meet with you now and explore the progress in the relations between Vietnam and the Philippines. Layo nitong mapigilan ng lumalalang tensyon sa rehiyon. Bukas, inaasahang babalik na ng bansa ang Pangulo. Para sa Balitang A to Z, Billy Torres. Susunod, utos ng tigil operasyon ng SMNI, kinwestiyon ng mga empleyado. At Miss Thailand, nasa bansa. Kung bakit, abangan. Sa kumpletong ulat, sa pagbabalik yan ng Balitang A to Z. Naghain ng temporary restraining order sina Attorney Harry Roque sa Supreme Court para harangin ang pagpapatupad ng indefinite suspension ng NTC sa SMNI. Iginiit naman ng mga empleyado ng network na malaki na ang epekto sa kanilang kabuhayan sa pagpapatigil sa kanilang operasyon. May Balitang A to Z, si Kim Salinas. We will see you in court, Mr. Speaker. We will see you in court, National Telecommunications Commission. Hindi po kayo po pwedeng magharing uri. Dumulog na sa Korte Suprema ang dating tagapagsalita ng Duterte administration at ngayon ay host ng isang programa sa Sunshine Media Network na si Attorney Harry Roque. Kasama ang ilang pang empleyado ng SMNI, kine-question nila ang indefinite suspension na bagong ipinataw ng National Telecommunications Commission sa kanilang istasyon. Kami po ay apektado rin, no? Hindi lamang kami ng mga empleyado, bagkos pati na rin yung mga pamilyang binubuhay namin. Pinag-aaralan na ng SMNI kung paano mag-cut ng cost kasi siyempre malaking bagay na mawala ang radio at TV broadcasting stations nito. So naiwan kami sa ibang plataforma like YouTube, sa online, pero siyempre malaking nawala sa SMNI. Nitong buwan lang ibinaba ng NTC ang indefinite suspension sa SMNI dahil sa hindi raw nito pagsunod sa naunang 30-day suspension sa operasyon. Doon daw sa Visayas, meron daw stasyon kami na nag-operate despite that 30-day suspension period. Tinutukoy nila po yung TV station sa Rojas City, sa Capiz. Tinanong naman namin yung technician doon, hindi yan nag-operate. Unang sinuspindi ng NTC ang SMNI matapos maglabas ang House of Representatives ng isang resolusyon na nagsasaad ng mga paglabag nito sa kanilang broadcast franchise tulad ng pagpapakalat ng peking impormasyon. Hinahamon ngayon ng SMNI ang legalidad ng suspension na anilay maituturing na censorship. Yung unang order, 30 days lang yun eh. Itong order na ito ay mas masakit ito. Mas deadly ito, mas makapangyarihan ito kasi ang suspension dito indefinite. Sa mga nasa likod po nitong pagsusupil sa amin, kung inaakala po ninyo na natatakot po kami sa inyo, nagkakamali po kayo. Ikanalulungkot po namin sabihin sa inyo, mission failed po kayo. Hindi nyo po kami nasupil. Kami ay magpapatuloy sa aming mandato. Hindi po nasa kamay ninyo, Mr. Speaker, ang mga kalayaan natin na ito. Hindi po namin utang ito sa inyo. Hindi po kayo nagbigay ng karapatan nito. Nag-ugat ang issue ng ipalabas ng isang programa sa SMNI ang umano'y bilyong pisong pondong ginasta ng opisina ng House Speaker para sa foreign travel. Bagay na pinasinungalingan na ng Kamara. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.
Nagsagawa ng motorcade ngayong araw ang mga residente ng Embo Barangays upang ipanawagan na ibalik na sila sa pamamahala ng Makati City. Ayon sa mga ito, hindi kaya di umano ng lokalidad ng Taguig na ibigay ang libreng medikal at iba pang serbisyong ibinibigay ng Makati. Sinabi rin ng mga residente na dismayado sila sa naging desisyon ng Korte Suprema dahil hindi muna sila kinausap bago magdesisyon ukol rito. Samantala, magtutuloy-tuloy nila ang kanilang panawagan para maipaglaban ang kanilang karapatan. Lahat po ng pangangailangan naming medikal, lahat po libre sa Makati na hindi po kayang ibigay ng Taguig. Hanggang ngayon po, walang bumababa sa aming mga dialysis patient. Ano ba ang plano ninyo sa mga dialysis patient? Dialysis na lang po ang dumudugtong sa buhay nila. Bukas pa rin ang tanggapan ng Department of Foreign Affairs para sa repatriation ng natitira pang mga Pilipino sa Sudan. Sa gitna yan na nagpapatuloy na sigalot doon. Sa kasalukuyan, may higit 800 Pilipino na ang natulungang mapauwi ng Embahada ng Pilipinas sa Egypt pabalik ng bansa. Samantala, nasa 600 persons deprived of liberty naman ang napalaya na ng the Bureau of Corrections matapos mapagsilbihan ng kanilang sentensya. Ayon sa Bucor, mas dumami ang napalaya dahil sa programang Bagong Bucor sa Bagong Pilipinas. Sa aming pagbabalik sa showbiz, Miss Universe 2023 first runner-up, bakit nga ba nasa Pilipinas ngayon? Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Dumating sa Pilipinas ang Miss Universe 2023 first runner-up na si Antonia Porcel ng Thailand. Naging maingay at mainit ang pagsalubong kay Miss Thailand dahil kilalang malapit na kaibigan nito ng ating very own Miss Universe Philippines 2023, Michelle Dia. Sumadya naman si Porcel sa Pilipinas para sa isang proyekto sa isang local magazine. Matatanda ang naging kontrobersyal ang Miss Universe 2023 pageant na ginanap sa Thailand nang bigong makapasok ang pambato ng Pinas na si Michelle D sa top 5. Tinanghan naman ng Miss Universe si Miss Nicaragua Shiniz Palacios Cornejo. Minsan lang darating sa ating buhay ang isang mahalagang pangyayari. Kaya kailangan para maging tunay na memorable, mag-isip ng bonggang grand gesture. Mapapasagot kaya ang minamahal ng oo rito? Narito at maki-good vibes. Oh yeah. 105 is the number that comes to me. I'll say, will you marry me? I swear that I will mean it. I say, will you marry me? So, yeah. Ang aga naman ng Feb-ibig. Kung kayo po ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo ito ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z, panoorin ang replay ng ating programa. At sundan ang ating social media pages, hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabawang quote of the night ay mula sa dating punong ministro ng UK na si John Major. Sabi niya, ang kawalan ng pagkakaisa ay magbubunga ng boto. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, pakialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!